Mga idol, ito yung water filtration, i-install po natin dito. So, hindi na tayo nakagastos ito ng 200. So, 100 plus lang ang bili ko nito. So, check na lang sa Yellow Basket kung magkano yung presyo kasi minsan promo. Pero hindi ito kasama mga idol. Binili ko na lang to sa mga hardware. So, may trade po siya para dito. Ilalagay po natin yan dito. And ito naman po ay ito rin po yung magkokonekta. So, ito yung pinagka-inlet. So, may inlet dito mga idol. Tanggalin lang natin. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Nabibili dito. 1/2 din to mga idol. And makikita nyo dito, pwede nang isulpok dito yung 1/2 na PVC. So, yun ang magiging kanyang extension or yung connections. So, sa kabila naman, baliktad din. So, ganun din. Ito kasi may thread. So, dito yung out ng tubig. And dito rin natin ilalagay yung 1/2 na connection doon. So i-grinder po natin yon para po matanggal yon. Para isusukat natin to, ididikit natin dyan. So, yun ang magiging trabaho niya. So, magmula doon sa labas mga idol, papasok yung tubig dito and mapupunta dyan sa filtration bago siya tuloy yung ma-out dito. So, pagpunta sa mga kusina natin, sa CR natin, malinis na yung tubig at filtered na siya. Hindi nakakasama yung mga maliliit na dumi or lumot na nagagaling doon sa tubo ng gripo, sa poso. Pag bumili pala kayo nito mga idol, may kasama na po siyang ganito. So, ito yung ginagamit na pang baklas dito at saka pang higpit. At ito namang para maliit niya, ay ito rin yung gagamitin dito para mas mahigpitan nyo at hindi po sumingaw. Para yung sa pressure ng tubig ay hindi maapektuhan. Ayan, next, ito, hihigpitan lang natin. So, nilagyan natin ng tiplon yan, mga idol, para walang singaw. Ayan, o, tiplon. Pero may goma naman siya sa loob. So, para mamaya, pag kinunik natin to ay mabilis lang. And ito yung panghigpit niya, mga idol, ay hihigpitan nyo lang para fit na fit po siya. Walang singaw. And maski ito, mga idol, ay kailangan din natin lagyan ng tiplon para siyempre makasigurado tayo na walang singaw. Ayan, mga idol, nalagyan na natin ng tiplon dito sa kabila. Again mga idol, itong may palatanda ito, no? Itong stainless na ito, dito po yung papasok tubig mula sa labas na galing sa inyong water pump or yung ginagamit para jetmatic, ganon. Tapos ito naman, yung labasan ng tubig, papasok sa inyong mga kusina. So ganon lang siya kasimple. Ito yung inlet, tapos yung outlet niya. So ganon lang na pag-install. Pagkatapos nating lagyan ng tiplon mga idol, so gagamitin na natin to, yung may 3 din sa kabila, papasok lang natin dito. And mamaya, gagamit na lang tayo ng yung Niltex para po ikabit doon naman sa connections niya. So, kailangan muna natin putulin yan at i-grinder nang sa ganun ay mailagay natin ito. So, ganyan lang siya mga idol, kasimple. Yan po mga idol. Yan natin ito. Ito na yung kakabit natin mga idol. Ayan siya. Para magkaroon na ng filter yung ating tubig. Siyempre mga idol, kailangan natin gamitan yung Niltex para walang singaw. Again, inlet yung magagaling na tubig mula sa labas. So dito nyo po siya ilalagay. And then yung outlet, yung papasok naman sa tubig papunta sa inyong mga kusina, lababo, tsaka siyempre sa CR. Yan. So lalagay lang natin yan mga idol. Ito na mga idol. Ayun o. Nag-start na siya. So ganun lang siya mga idol. Dito papasok muna, dadaan muna siya sa filter and bago niya i-out doon. Papunta doon sa ating poso. Ay sorry, faucet pala. Ayan o. So malinis na pong papasok yung tubig dito mga idol. Wala na siyang halo-halong kung ano-ano dyan. Ayan o. Diba? Clear na siya at hindi na halo yung mga kupag-kupag kung ano meron dyan. So, ganun lang kasimpleng installation natin mga idol. Yan. So, kung mapapansin nyo dyan, no? Ayan, no? Malaking tulong idol itong mga filter na to. Kasi, syempre, dito na masasala yung dumi. So, bagong-bago pa lang siya. Yan. Easy to install mga guys. Siya kamura lang. Ngayon, kung pagpapalitan nyo to, madali lang itong tanggalin. Tatanggalin nyo lang dito. Tatanggalin nyo yung kanyang filter. Yun lang mga idol. If you like this, click my yellow basket para po makapag-check out ng ganito po sa nabili ko.